Proverbs 13 to 23. Now, ang atong mensahe karon mga butang nga muguba sa imong kinabuhi. Now, I'm praying sa atong mga young people nga sila protektahan sa Ginoo, nga kita nga mga Kristohanon makita ang Dios nga atong gilagaran nga gamhanan siya sa atong matag usa ka kinabuhi nga dili ta malaglag sa atong kaaway. Now, ang Diyos wala siya magplano o dili maayong butang sa matag usa ka Kristohanon. But the devil is working hard against us. He wants you to stop sa imong pag-alagad sa Ginoo sa pagsimba. Ang yawa wala siya mahimo kung ang Kristohanon magpaduol ta sa Diyos. So, now atong hisgutan karon ang mga butang mo'y muguba sa atong kinabuhi. We need to be careful about this. And even my family, nag-ampo ko sige sa atong matausa kapanimalay nga kita, ang atong mga young people, makaton sila pagtahod sa Diyos, makaton sila sa pagtinguha, sa pagpangalagad sa Ginoo, para magamit sila sa Ginoo o ang ilang kinabuhi mahimong blessing sa uban. Okay, Proverbs chapter 13 verse 13 to 23. Let's read it responsibly. I'm going to read verse 13 kamo sa 14 hangtod mahumanta sa 23. Okay? So akong basahon verse 13. Whoso despiseth the word shall be destroyed, but he that feareth the commandment shall be rewarded. Verse 14. Good understanding giveth favor, but the way of transgressors is hard. A wicked messenger falleth into mischief, but a faithful ambassador is health. The desire accomplished is sweet to the soul, but it is abomination to fools to depart from evil. Evil pursueth sinners, but the righteous good shall be repaid. Verse 23, atong dunganan sa pagbasa. Ready together, ready go. Much food in the tillage to the poor, but there is that destroyed for want of judgment. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong pulong nga among gibasa, Ginoo, to every one of us. Lord, about the destruction, kundi may magsunod sa imong pulong. Tabangi, Ginoo, ang imong mga kanakan, Lord. Especially mga young people, nga dili nila himuog, yaga-yaga, Ginoo, ang pagsunod diya kanimo. That they will be serious sa ilang pagkakristohanon. Lord, kami nasayod, nga doon nami kaaway, nga among giatubang, Ginoo. Sometimes our flesh, ang yawa, ang mga demonyo. Lord, gusto nila, Ginoo, nga maulawan ka sa among kinabuhi. Bless, help us, O Father, to stand, to follow your will, nga ikaw, Ginoo, maghahatag ka na mo grasya, nga kami, Ginoo, mahimong masinugtanon sa imong pulong. Tabangi kami and bless your word this afternoon. Lord, wala ko'y mahimo kung dili ka mugamit ka na ako. Lord, gamit ako. I ask the Holy Spirit to use me, to give me exact word to deliver. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Let's be seated. Now, walay tao nga gustong magmiserable siya. Every one of us, we have a dream in our family, in our personal, nga mga goals sa kinabuhi, nga nindot ang atong panimalay, ang atong sangputanan sa atong kinabuhi.
Ang atong mga anak i-bless ang Ginoo. That's our goal, that's our dream, that's our prayers to the Lord. Apan dunay mga butang nga makahimo kanato nga miserable o dili ta mag-careful, magbantay as a family, as a individual, young people, adult, Christian. Dapat kita nga mga Kristohanan, we are always dapat ato ning hunahon sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Dios may naghatag kanatong warning. Now, atong nabasa diri, whoso despises the word shall be destroyed. But he that feareth the Lord, the commandments shall be rewarded. Now, number 1, katong nagtamay sa pulong sa Diyos. In verse 13, whoso despiseth the word of God, the Bible. Now, siguro matingala mo nga this month we preach so much about the Bible. Because sa among kalendaryo, no, sa nagtudlo sa Sunday school, sa church staff, nakita nila dito nga ang amo nga itudlo karon is about sa pagbasa sa Bible o pag-ampo because kinahanglan na sa matag usa ka Kristohanon. No? Akong balik kung sa pagbasa Proverbs 13:13. Whoso despiseth the word shall be destroyed, but he that feareth the commandments, meaning imong gitahod ang pulong sa Diyos. Commandments means to the Word of God. The Word, it means to the Bible. Commandments means the Bible. Shall be rewarded. There is a reward kung magbasa ka sa Biblia. There is a reward kung imog yung tahuron ng Biblia, di ni mo ni tamayon. Nasa unsa man nga paagi, pastor, nga akong matamay, ma-despise ang Bible, ang pulong sa Diyos. Kung dili ni mong tagaag pagtagad ang pagpaminaw sa pulong sa Diyos. But if you don't care the Bible, if you don't care the preaching of the Word of God, say mo, di na pwede sa ako. I have my own way. Ang akong nindot, ang akong kaugmaon, bisag talag sa kumusimba, bisag di ko magbasa sa Bible, you are wrong. And someday, magmahay ka. Na kung dili nimo tagaag pagtagad ang paminaw sa Biblia, the Word of God says, whoso despiseth the word shall be destroyed. Na kung dili nimo basahon ang Biblia, imong gi-despise, meaning di nimo tagaag seriousness o kanabang seryoso na pagtamod ang pulong sa Diyos. Dito sa Africa, siguro akong gisulti ninyo, kasi nakakita ninyo katong the gods must be crazy. Kasi nakita ninyo nga salida. No? Katong aktor ato, na-save siya in real life. Doon na sa kamisyonary niya ato sa iyang lugar. Ang ilang lugar mo pinakalisod kayo nga lugar sa Africa. Walay tubig dito. Ang mga tao mata sila sa iyo, mato sila sa mga dahon, ilang imnon ang mga yamog sa mga dahon. Hard ang kinabuhi dito nga lugar. But doon ay missionary dito, nga ning adto siya, and he prayed nga maluwas ang mga tao dito. But the problem is, dili sila maka-communicate. Spanish ang mga missionary. Kabalo siya in English, Spanish siya. But walay mo translate, and ibutang siya niya ang tent at bang sa tent sa ang mga balay sa mga nitibo. And dito siya, nag-ampo siya sa Ginoo, Lord, if you will not send me to, na mo translate ka na ako, Lord, then I will mag-fasting ko dili ko muundang Ginoo until you send me somebody nga ako mawalihan ng mga tawhana. And then sa diha sa iyang fasting for how many days, ninisulod sa iyang tent. Nagngisi nga tao nga nitibo, nisulod dito. Nagbahag. And then, nakita niya ang nawong. O nakakita sa itong salida, isa, no, I knew you, ikaw tong actor sa Gods Must Be Crazy. Say, yes, kabalo mo in English. Ang gihatag din nila, nasikat tong salida ha. Di awa siya tagay kwarta kay di siya kabalo mo
mo gamit og kwarta, way kwartahay sa ila. So, gidala siya sa Amerika, gihimo, gikuhaan siya film, actual nga film. Pagkahuman, tagaan siya mga gamit niya, makaon, niya gibalik siya dito sa iyang mga tao. And then, kasabot siya in English, kaya nagpuyo siya sa Amerika gamay niya, gibalik siya dito. And that man mo gigamit sa Ginoo nga mo translate sa Bible o naluwas ang iyang mga katribo. But the first time, the problem is, ang mga tao di kabalo mo basa. No? So, ang ilang gihimo, gi-translate nila ang Bible sa audio recording. Palit silang mga, katubitong mga iPhone recording, katong gagmay kayo. Di ba sa una, nagpalit ko, nagdaghan, nga akong ipanghatag ninyo para maminaw wali. So, barato na siya, gagmay niya, gi-record dito. Ilang gi-translate ang Bible. Books by book. Book by books. But, ilang gipicturan ang mga tao nga nagbahag, nagluklo og kahoy, pero si tawagan na. Naay si tawagan na. Naay audio recording na dito nagpasan og kahoy. Ingon sila, but the first time wala pa nila tagay ang mga tao, ilang gi-translate sa gi-record sa cassette recording. Kanang cassette ba nga simple lang. And then iadto sila sa usa ka village. Ilang gipatugtog ang cassette. Pilala ka chapter na ilang gipatugtog. The first time, ang mga tao, wala sila lihok. The first time nga nakadungog sila og Word of God sa Bible. 4 hours, they don't move. They listen sa ilang own language nga pinulungan. After 4 years, nakipadala sila picture, doon na sila simbahan. Ang mga tao nag-Amerikana na pero nagbahag lang gyapon. It's amazing, right? Ang mga tao for the first time nakadungog sila, this is the Word of God, so interesado sila. Di sila muundang og paminaw sa audio recording. Ang uban maminaw sila gikan sa buntag hantod sa gabi. They don't move, they listen to the Word of God. Grabe ang hunger nila. O gilang na discovery na siya ilalom sa ilang yuta kay batuon man daghag tubig. O every tanan nga mo kabuog tubig dito, no? Maglinya ang mga tao nag-travel og 5 miles kay musag-ob lang. O salamat sa kamisyonary, gigamit sa Ginoo dito nga daghang na save. Pero ang mga tao, first time nakabalo sila nga this is the Word of God, the Bible. Uhaw sila sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Nakaadto ko sa Vietnam, mga communist countries, uban nga mga countries nga gidili ang pagbasa sa Bible. Grabe ang mga tao. When you preach the Word of God, the people, they don't even to blink their eyes. Di nila magsimagin ang mga tao. To listen what you say. O inigumani mo gwali, mingon sila, Pastor, can you preach again? Can you preach again? Pero diri sa ato, daghang matulog. Tungod kay common kayo ang Bible, right? Pero ang mga tao, nakaingon ko ni Jim, gindot kayo ang mga tao, they're restricted. Pwede silang patyon kung may bawaan sila nga nagdala silang Bible. But the people, they love the Word of God. Mga Kristohanon, maulaw ta sa Ginoo ni ana. Nakita diri bisagasan na to ibutang ang Bible, bisan pa maglukdo kag Bible 20 ka book, why mo dakop nimo? In other countries, kining Bible ilan ning gimahal. Every believers, doon na sila pages sa Bible nga ilang gisi. Gibutang nila sa ilang bag. O ilan yung basahon, balik-balik. Because the Bible, maigsoon ko sa Ginoo, naghatag ni siya og warning ka nato. Dili ta ma-destroy sa atong sa kaaway nato. Na pastor, saan man ako nga unsa man paagi nga ako magyagayagaan ang pulong sa Dios. Dili ko gusto nga
maguba ang akong kinabuhi, ma-destroy ko sa kaaway. Kung dili nimo tagaag pagtagaad ang pulong sa Dios. Mahala ang pulong sa Ginoo. Di pasabot kung mahalo nimo ang Bible, dapat limpyo gid imong Bible. Basaha ang Bible. Ang Biblia nga limpyo, dili maayo na nga Kristohanon. Hugaw na nga Kristohanon. Kay wa say basa-basa, limpyo gud imong Bible. Og imong Bible, gwapo gyapon kayo, 10 years na pero murag bag-o pa. It means wa nimo na gibasa. Pero ang hugaw nga Bible kana usa ka limpyo nga Kristohanon. Because you read the Word of God. Sa pastor, in English man, pangitag Bisaya. Amen? Kung di ka kasabutog in English, pangitag Bisaya. Importante kayo nga nagbasa ka sa pulong sa Ginoo sa matag adlaw. So ayaw mo pagyaga-yaga sa pulong sa Dios. Kay gadala nagkadaot sa imong kinabuhi. So, number 1, katong nagtamay sa pulong sa Dios. When the Word of God is read, gibasa, giwali, paminaw. Amen? And then number 2, katong dili mutuo sa pagbadlong. Now in Proverbs chapter 13, verse 18, poverty and shame shall be to him that refuseth instruction, but he that regardeth reproof shall be honored. Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction. Mahimo kang malaglag, maglisod ang imong kinabuhi, kung badlungon ka nga di ka maminaw. The Word of God, kaning pulong sa Dios, daghan ang pagbadlong niini. Amen? Now, but he that regardeth reproof shall be honored. Kung gibadlong ka sa pulong sa Dios sa pagwali, dapat imo nang huna-hunaon. Now, doon ay mga Kristohanon nga, mga young people, dili sila musunod sa pagbadlong, dili sila musunod sa pagbadlong sa ilang mga ginikanan o sa mga righteous ng mga tao. Naguba ang ilang kinabuhi. Their parents teach them to work hard. Their parents teach them to be faithful to the Lord. Gitabangan sila nga mag-faithful og simba, pero di gyud. Gahi gyud. Ila ra ng inyo ra ng kaayuhan. Number 1, kamo mo'y mabulahan niya na. Salamat mo nga doon na mo'y ginikanan. Nga doon na desire nga kamo mga lagad sa Ginoo. Doon na mo'y pastor nga nag-ampo nga mga lagad mo sa Ginoo. Now the result of refusing instruction is poverty and shame. Gitudluan ka og motrabaho ka, gitudluan ka mo matakag sayo, wa gid nimo gihimo, ang resulta niya na poverty o kaulawan. Now gitudluan ka nga dili ka mga babae, ha? Dili mo mag-short og pinapuok. Amen? No? Dili na kabubuton sa Ginoo. Dili ka manguyab sa dili pa panahon. Sayunan ka na, high school pa ka, manguyab na ka. Ha? Ayaw mo panguyab, ug di pa mo magminyo. Ampo sa Ginoo. Siguro hagin ninyo. Pastor, murag mauna yun kay gwapo. Unya karog mabangga na sa kuan, mabangga na sa kanang punuan sa lubi, mapislat ang ilong. Bati nang naong, magmahay na ka. Ang puig, ginitaw ninyo na. Kaya ka nang magminyo, maayo na. Pero, maghimo kag miserable niya na, kung dili na kabubuton sa Ginoo. Ayaw gayud ka mo pagdali-dali. Dili na pwede iuli din mo. Isa, iuli na lang ka. Uli na lang ko sa amo. Nawa na. Damage ka na. Amen? Murag di mo may amen. Amen? Tapos mag-antos ka sa tibuok ni mong kinabuhi. Usa lang kasayop ni mo. Mag-antos ka sa tibuok ni mong kinabuhi. Dili man na pwede. Nga inikaminyo ni mo. Marami tagadula kag cheese sa computer, i-ando. Isa kabalo ng ando. Pag muatras lang na yung mga pisa, pwede na sad. Sugod na sad. Dili, oy. Di na pwede. Abi ninyo ka nang mag-uyab-uyab ta nga, okay kayo nang uyab-uyab ay, okay ra kayo na. Unyag manisgrasya ka. Unyag makapaburos ka. Unyag, dili maayo ang mahitabo sa inyong kinabuhi. Pero tigipaita mo na mag-ampog yung ka. Kaya ko na ang
Life sentence na. Muna, ayuha ganinyo, mag-ampo ganinyo. Before pa mo manguyab, mag-ampo sa daan. Amen? Ay, gwapo ginang maguyab nga magtago-tago, pastor. Naunsa, magubang yung kinabuhi niya na. Abi ninyo nga kanang maguyab-uyab, okay lang. You're in danger. One false move, life sentence nga kapag miserable sa inyong kinabuhi. You cannot be repaired. You are damaged. Pero kung magbantay ka, ang kaminyon, mahimong blessing sa imong kinabuhi. Enjoy hangtod nga matigulang ka. Amen? Di ka magbasol kung imong gipangayo sa Ginoo sa mga anak, mga young people, tumana gininyo ang pagbadlong. Now in Proverbs 29 verse 1, he that being reproved hardeneth his neck shall suddenly, you know what is the word suddenly? Kalit ba? Waan mo ginahom. Galipay-lipay pa kakaroon. Pag uli ni mong problema na dahi. Suddenly be destroyed. The word and the next word, and that without remedy. Ang uban pwede pa ma-repair, pero kana, suddenly gay kag ulo, gay kag liog, bisag saong kag bira, bira. Anong ngahay magliog? Kana bitang asno, nga gahig liog, lisod ni mo igiya. Diri ka mo agi, muliko gidito. Kasulay na mo ng baka nga giuhaw kayo, dahil imong guyuron dito. Sa una, nami baka nga gialimahan. Tungod kay mahadlok ko, muadto sa suba. Kay ngiaw mo kay suba, kanang ligway sa una, hadlok daw, murag na iwakwak. Ya bata paguta. Nya magpainom tag baka dito sa suba, dugay kay na kanang baka, usa ka adlaw, kasara mo inog tubig, pastang dugaya, siguro mga 20 minutos ang ininom. Di gyud niya. Ang akong una-una kay ang baka muadto sa suba, ngiaw kay suba. Ngiaw gi kayo. Ya ngit-ngit na basta kung ang akong buhok kuan pa basta mo malihibo ra piting kuyawa ko nako kay bata pa guta. Guruyo nako ang baka kay gusto ko dito ra sa among balay paimnon siya og tubig kay akong sag-uban sa puso. Ay ang baka gahay gliog oy. Bisa kung saon gina kog bira, mga tigo tunga pa kilometro ang suba. Kabalo siya ang suba tuwa dito, mudagan gi sa suba. Puspusa naman akong baka, di gina ko madaog puspus ay. Gahig liog, murag baka nga giuhaw. Bisa kung saon, na may mga mananap, maasno, gahig liog, lisod kontrolon, dili gyud pwede palikoon. Mibingon anak ka nga Kristohanon, badlongon ka, daghan na nagbadlong nimo, piting gahian ni mo gliog, iyon sa pulong sa Diyos, he that being open reproved, kadaghan na kagibadlong ba? Pero hardened his neck, na kay step neck, imong liog gahi, dili pwede birahon, shall suddenly be destroyed and without remedy. Gusto ta na? Di na ka ma-repair without remedy. Wa na yun. Pastor, di ba mangayo lang ko pasaylo sa Ginoo? Yes, ang Ginoo mo pasaylo. But the damage is done already. You are not the same anymore. And number three, unsay makahimo nga guba sa atong kinabuhi. Una, katong dili magbabadlong sa katong magtamay sa pulong sa Dios. Ikaduha, katong dili mutuo sa pagbadlong. And then number 3, katong nakigkuyog sa mga buangon nga mga tao. In Proverbs 13 verse 20, he that walketh with wise men shall be wise. Ang sekreto ra nga manggialamon ka, ang imong kuyog-kuyog, manggialamon sad. Mga tao sad nga mga tarong. Pero imong kuyog-kuyog ganing isa, but a companion of fools, mga buang ba, buangon. Agamayang people nga mga buangon, maghisgot og pagpangalagad sa Ginoo, magyaga-yaga.
shall be destroyed. Young people, ayaw ganyo yaga-yagai ang pagpangalagad sa Ginoo. Kung gusto mo nga dili mo ma-destroyed, paningkamot din mo by the grace of God nga magpaduol mo sa Ginoo. Present yourself to serve God. O naay partner sa choir, duol ka. Bisag di pa kadawaton, kayabag ka. Apel o practice. Right? Kung dunay kay mahimo dito sa church, paduol ka. Ingon ang pulong sa Diyos, he that walketh wise man shall be wise, but the companion of fools shall be destroyed. Now, what is fool? Una, kaning mga unbelievers. Mga taong way kahadlok sa Ginoo. Mga tao mo tudlo ni mong binuang. Ingon diri, but a companion of fools shall be destroyed. That's very clear. Nga nang ma-destroy ka, kaya nagkuyog-kuyog ka sa imong higala nga mga buang-buang. Pastor, wala pa man. Adik-adik na sila, pero di man ko mag-adik-adik kay di mapukuan na. Karon pa, di isa. Who knows, ugma, sa sunod bulan. Kung gusto ka makalikay, run away from them. I-separate mong kaugalingon, ayaw pagkuyog-kulog nila. Kung gusto ka nga, bulahan ka, pangita kang mga tao, nga mga tarong. Sa una, nagdula kong cheese player, pero dili ko maayo mo cheese, ha? Pero sa una, pildi na ko na sila tanan. Si Luloy, di kadaog na ko. Karon pildi na ko ani nila. Kaya wala mo ko dululag cheese. I-appeal ko sa cheese club. Tanan akong mga higala akong ipang tanaw, kaning usa, negosyante, na bankrupt. Kasi dulag cheese, kaning usa, maestro. Nag-aol sa eskulahan, kaya nagsigig dulag cheese. Wag ko'y kauban nito mga cheese player, nga mga maayong kinabuhi. Kaning duha, gibiyaag asawa. Hindi po biyaan nga magsigig dulag cheese, way trabaho-trabaho. Yan ko, adik ko, biyaan ko rin trabahoan eh. Mapariya ko ani nila. At tuon mo ko nila, Ray, ama ka, dula na ta. Yan ko, na. Pero sa akong kasing-kasing ko, dili ko. Kaya mapariha ko nila. Now, gusto mo maadik-adik? Kuyog mo gadik-adik. Gusto mo mga tao nga din miserable ang kinabuhi? Kuyog mo ng mga tawhana. Gusto mo mga tao nga mga but-buton? Kuyog mo nila. Ang kuyugin ninyo ka ng mga tao nga successful, mga faithful, nga Kristohanon. Amen? Ako matingalagay ko sa mga young people, gusto gyud kanang ng ilang attire, ang ilang awaton, kanang mga attire, ng mga tao, nga mga magduda ka o mga tulisan ba? Ang inyong attire, dapat mura mong attorney. Amen? Ang inyong buhok, mura mong buhok nga, kanabang buhok sa manggialamon. So man magtunggoy-tunggoy, daghan manas presuhan. Unsa gusto ninyo? Pareha mo dito sa Muntinlupa, daghang patik. Amen? So, kung gusto ka, nga imong kinabuhi, di ka malaglag, mahilikay ka niini, ayaw kuyog sa mga tao, ang ilang style, ang ilang kinabuhi, mga buang sila ingon sa Bible. Kuyog sa mga wise ng mga tao nga doon ay kahadlok sa Diyos, mga tao na sayod sila, kung ilan ang buhaton, nga dili na makaayo nila. Do not make yourself a friend of the world. In 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18, be not equally yoked together with the unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness, and what concord hath Christ with Belial, or what part hath he that believeth with an infidel, and what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will their God, and these shall be my people. Wherefore come out from among them. The Bible says, come out among them. Kung palahubog na imong mga amigo, come out among them. Gawas nila. Kung mga adik-adik na sila, gawas nila. Kung mga tsikstirada na sila, mga katstirada, gawas nila. Palayo. Dili ka maingon, malingaw, manggod ko pastor, kay grabe man sila mo pasiaw, ganahan ko ba? Unya, ang imong kinabuhi. Maparihan nila. Wala na.
Ang imo sang utok mausab, muab mo, mura na kagparehag prinsipyo nila. Ingon sa pulong sa Ginoo, come out among them and be separate. Said the Lord, touch not the unclean thing, and I will receive you. Kung mubulag kanila, dawaton ka sa Ginoo, I will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, said the Lord Almighty. What a great promise. Kung ang Diyos na ganing mudawat nimo, muamuman nimo, ikaw panalanginan sa Ginoo. Christian, pangita mo Kristohanon nga faithful. Make a friend to Him. Ako daghan kong amigo, ginalang datay amigo sa eskulahan, tanang tao. Dapat di na to kontra ng mga tao. Di kayo kung believer ka, kontranta ka, no. Pero ayaw pagkuyog-kuyog nila. Lahi ka. Amigo lang ka mo. Pero malain na gaya na magkuyog ka, pag mag-night swimming sila, mag-night swimming sag ka, ayaw po pag night swimming o gabi, ka ng adlawan. Ni mag-short na ka pinapuok, mag-post ka sa Facebook, abi ni mong sikat ka, naunsa ka. Kaingon ang mga tao, basig na unsa na ka na ana na kagamay. Diba? Unsa may inyo mong ikasulti ang mga tao nga maghukas din magpa-picture. No? Ipakita ni mong igot-igot, ni itumon, agoy. Naunsa. Dili yung kasikat. Para sa ako, dili kasikat, oy. Wala kay utok. Layo ka sa Ginoo. And your life that way, padulong sa destruction. Mga anak, listen to me. Remember this. Paduol sa Ginoo. Ayag dula-dulai ang imong pagabatanon. Kay unsay madamage na, that's always a damage and you cannot be repaired. Og magmahay ka, og magantos ka, og magmiserable ka sa tibuok nimong kinabuhi. Na-enjoy lang kag pila ka panahon, but you are destroyed forever. Ang manggialamon nga tao, kabalo siya. Dili niya ibaylo ang dakog bili kaysa gamay bili. Kung walang tumano ng pulong sa Diyos, kita nga mga Kristohanon, oy, safety ta diri sa atong church, nagtudlo ta sa pulong sa Ginoo. Now, kung dili ta, hayahay ang atong kinabuhi, sala na gina nato. Ang kita din nagtudlo ta, nga honest ta, maningkamot mo eskwela, trabaho, manegosyo mo para sa Ginoo. Ang inyong kinabuhi, i-google ninyo diya sa Ginoo, sa inyong panimalay, aron mahimutang panalangin ngadto sa uban. Pero gahi ka, duwa ka dito sa kalibutan, enjoy ka dito. 5 minutes na lang ha, pasaylo ako ninyo. 5 minutes, only 5 minutes. Kadtong number 4, kadtong nagpuyo diha sa garbo. In Proverbs 15:25, the Lord will destroy the house of the proud, but He will establish the border of the widow. The Lord will destroy the house of the proud. Kanisang garbo, una ikaupat. Magbantay tang mga Kristohanon. Kay kaning garbo, muranig kanang sagbot nga atong giputla na, pila ka adlaw, mutubo na sad. Karon siguro, humble ka, but sunod adlaw, nang imong kasing-kasing, gusto sa kamutaas. Imo ning bantayan. Kay kaning garbo, ingon sa Biblia, the Lord will destroy the house of the proud. Dapat ang atong panimalay, dili na to i-tolerate ang pag-istorya nga mapahitason diya sa panimalay. Pastor, unsaon man ako nga akong panimalay, di unsa may among buhaton nga unsa din na nga panimalay nga mahimong proud. You know, when you talk somebody diya sa inyong panimalay nga gipaubos ninyo, your family, nagkinabuhi mo nga dunay garbo diha. Amen? Dapat kita ang atong kasing-kasing mapainubsanon. Ugon sa atong mga maakomplisar, dili na to ipataas dayo ng atong kaugalingon nato. Dunay istorya sa baki.
nga ang baki gusto mo adto sa gikan sa Stugaya, moadto siya dito sa Tanggob kay mutanaw siya sa tulay. Pero layo man ingon ang baki, unsaon kanako no? Iyang gisabot ang mga kanang unsa ganang langgam nga dako-dako, kanang mulupad. Ina niya ang uwak, kanang pwede musakay mo ato ta sa tulay, duha ka uwak ba? Niya mupaak mo steak, kanang steak ba? Kanang gamay ra gud nga mapaak nila. Dili mo paak, hawiran day sa kuan sa langgam, hawiran ng steak. Kay makahawid man ang langgam ng steak no. Unya mulupad day mong duha. Kay akong paakon ng steak, di paakon. Di makalupad na sila. Ana-ana na sila. Pag-abot diha, nay nakakita nga mag-uuma. Diri ba dapit sa Basakan sa Lamak, nakita ba? Kuyawa kay ning baki. Uy, di nakakita kag baki. Nagpaak og steak. Nya gidala sa duha ka langgam. Insya, wow, ka-bright, kinsa kay nagplano anino. No, ingon ang mag-uma. Kinsa may nakauna-una na. Ingon na baki, ako, ahagbong siya. Wasa kitas tulay. Mga Kristohanon, pag kita gani mga maayo kay natong nahitabo, grabe ay. Ayaw niyo nag-post dahil sa Facebook. Mag-post mo sa Facebook, dagan mong kwarta. Ay, dagan kay mag-text inyo, manghulam. Na masuko, kay di nyo paulamon. Doon ay Kristohanon, nag-post sa Facebook, yung siya, daghan, nagyong kong kwarta karon. Salamat sa Ginoo. Lami kay tiksa na pa ko'y number, pahulama po tabi. Ayaw na lang. Dili sa atong panimalay, atong bantayan nga dili garbo. Ang atong motivation. Ayaw pa ka, wow. Dapat ikaw mo first honor. Ayaw pag-ana. Kung imong anak maningkamot para sa Ginoo, pero di siya ma-honor, basta naningkamot siya, gihatag niya ang pinaka-the best. Okay na. Amen? Pariyan ako sa una, kasabaan ko sa kong mamagpapa kay ngano ko nung wa ko maunor. Kalisod, magitagpasar, ipaunor man ta. Mamalis lari kay Bright man may stramang pamani. Pero, di mahibawan Pagkamatay sa kong papa, ingon siya, akyag-yag kong ipatawag. Ingon siya, ati manabe na imo mga igsoon kasi nakakita siya sa panalangin sa Ginoo. Amen? Pero sa una, ang iyang tanaw na kuwagi ko'y pulos kay di ko honor. Ayaw ninyong tamayan ng inyong mga anak nga minus, hinay og IQ. Kay kaning pagkakristohanon, di ni pataas ang IQ. Padako ay ni kasing-kasing nga dunay gugma sa Ginoo. Ngano kamo mga young people nga sayon lang yung mo backslide? Kay wa mo mahigugma sa Ginoo. If you really love the Lord, dili mo magpakasala. Inyong labanan ang Ginoo. The problem is, we don't love the Lord. And mo na hinungdan nga kita musupak ta sa pulong sa Ginoo. Now katapusan, in Proverbs chapter 16 verse 18, pride goeth before destruction, and haughty spirit before the fall. Kung gusto ka ma-destroy, magpagarbo ka, magpataas ka. Pasalamati ang Ginoo kung dinigihatag sa Ginoo nga panalangin sa imong kinabuhi. Ayaw nag-ipasigarbo. Ina Ginoo, Lord, thank you God sa imong gihatag nako. Kung ugaling, dunay dili maayo nga butang na hitabo sa imong kinabuhi, pasalamati ang Ginoo. That's humility. That's acceptance sa gitugot sa Ginoo sa imong kinabuhi. Let's pray. Our Heavenly Father, salamat sa imong pulong, i-bless ka to. Nahamo tong mga kinabuhi. Og tabangi ang matagusan. In Jesus' name I pray. Amen. Doon na tayo, kadyot lang,